Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw. Ako po si Lily, 36 years old. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong ako'y 27 anyos pa lamang, taong 2016. Bagong kasal kami ng asawa kong si Jake. Kalilipat lang namin sa bahay na regalo niya para sa akin. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ko, Jake. Sa wakas, mag-asawa na tayo. Ako din, mahal. Ito na ang simula ng mga katuparan ng pangarap natin. Huwag kang mag-alala, Jake. Magiging maayos din ang buhay natin. Magiging masaya tayo habang bumubuo ng pamilya. Magkakaroon tayo ng mga anak. Magiging maingay din ang bahay na ito pagdating ng araw. Ako naman, magsisikap na magtrabaho. Mag-iipon tayo para sa kinabukasan ng mga anak natin. Ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Wika ko sa kanya at niyakap siya. Walang pagsidla ng kaligayahan ng puso ko. Alam kong ito na ang simula ng bago naming buhay. Makakalayo na kami mula sa hirap na aming pinagdaanan noong araw. Habang nagbibihis, hindi ko makakalimutan ang dating buhay na aming pinagmulan. Mahirap lang ang aming pamilya. Isang simpleng magsasaka ang aking ama. Labandera naman ang aking ina. Si Jake ay boss ng nakababata kong kapatid sa trabaho. Madalas ko siyang hatiran ng baon sa opisina kaya ako nakilala ang lalaking aking napangsawa. Naging magkaibigan kami hanggang sa dumating ang araw na ang tibok ng aming mga puso ay naging isa. Nagkasundo kaming bumuo ng sariling pamilya. Huwag kang mag-alala, mahal. Mabilis lang naman ako sa opisina, hindi ba? Bago maghapunan, nakauwi na ako sa bahay. Sa una lang tayo maninibago. Katagalan, masasanay din tayo. Oo naman, aabalahin ko lang ang sarili ko sa pag-aayos ng bahay natin. Gusto ko personal kong maibigay at maasikaso ang mga pangangailangan mo. Salamat, mahal. Hindi nga ako nagkamali na ikaw ang pinakasalan ko. Ako rin, ang swerte ko dahil ikaw ang naging asawa ko. Wika ko naman sa kanya. Naging maayos naman ang bawat araw ko. Gigising ng maaga, maghahanda ng almusal, aayusin ang damit pang opisina ni Jake, tsaka mag-aabang sa kanyang pag-alis. Kapag ako na lang mag-isa sa bahay, tsaka ako maglilinis, maglalaba, kakain ng mag-isa para sa pananghalian at tsaka mag-grocery. Isang araw nga, kinailangan kong mamili ng toiletries namin sa tindahan. Nang makasabay ko sa pagsakay ng jeep ang aming kapitbahay. Alam ko nakatira ang babae sa tabi ng tinitirhan namin dahil madalas ko siyang makitang nagwawalis sa umaga. Palingon-lingon siya sa akin hanggang sa hindi na siya nakatiis. Kaagad niya akong kinausap. Hi miss, hindi ba ikaw yung kapitbahay namin? Ako nga pala si Gina. Hello Gina. Ako naman si Lily. Nice meeting you. Alam mo, masaya ako na may kapitbahay na kami. Dati kasi nung hindi pa kayo lumilipat siya ng kasama mong lalaki, sobrang tahimik ng paligid. Ngayon may naririnig na akong nagpapamusic sa umaga. Tapos natatanaw na kitang naglilinis ng bahay. Ganun ba? Asawa ko yung lalaking kasama ko sa bahay. Bagong kasal kami. Congrats naman. Sana gumawa na kayo ng maraming anak. Yan nga ang balak namin eh. Oo nga pala, saan ang punta mo? Sa grocery store. Alam mo na, naubusan na ako ng mga stocks namin sa bahay. Wala na akong dilata eh. Mahilig kasi sa pork and beans ang panganay ko. Ilan na ba ang anak mo? 3 sila. Isang 10, isang 8 at isang 5 years old. Nakakatuwa naman. Sana kami rin ng asawa ko biyayaan din ng anak. Tila nangangarap kong wika. Yun na lang naman kasi ang kulang namin sa ngayon eh, mga anak. Gusto ko sana lalaki ang panganay at babae naman ang nakababata. Kung suswertihin, okay lang naman sa akin kahit umabot sa 5 ang anak namin para maingay sa bahay. Sa awa ng Panginoon, masaya kaming nagsama ni Jake hanggang sa umabot na kami ng 5 buwan sa aming bagong bahay. Halos wala na akong mahihiling pa, lalo na at binayayaan na kami ng kauna-unahan naming supling. Gusto ko ang company ni Gina. Maingay man siya ay madali naman akong nakakalapit. Tuloy sa maiksing panahon namin na nagkakilala, naging magkaibigan kami. Dahil mas experience na siya sa buhay pamilya, sa kanya ako nagtatanong ng mga bagay-bagay.
Isang araw, napasobra ang niluto kong adobo. Alam kong hindi naman yun mauubos ni Jake, kaya napagpasyahan kong hatda ng aking kaibigan. Ito ang unang pagkakataong papasok ako sa bahay niya. Sa bungad pa lang ng pinto, kita ko na ang abalang itsura ni Gina. Gina! Oh, Lily, napasyal ka. Halika, tuloy ka. Ano ba yung dala mo? Huwag ka nang magluto. Heto, may adobo akong dala. Naku, mukhang masarap nga yan Salamat ha. Makakatipid pala kami ng mga anak ko ngayon sa ulam. Tamang-tama wala pang sahod si Mister Okay lang yon. Hindi rin naman kasi namin mauubos ang mga yan Dadalawa lang naman kami. At saka si baby, heto. Alam ko naman na ang kakainin ko lang muna ay yung magiging konsumo niya. Nakangiti kong wika sabay haplos sa aking tiyan. Nanlaki kagad ang mga mata ni Gina. Alam kong nagulat siya sa aking sinabi. Isa na rin kasi ito sa dahilan kung bakit gusto kong pumasyal sa kanila Para maibalita ko rin na buntis na ako sa panganay naming anak. Kagaya nga ng inaasahan, walang pagsidla ng tuwa ang aking kaibigan. Panay pa nga ang pagkongrats niya sa akin. Naku, masaya ako para sa'yo, Lily. Ninang ako ng panganay mo Oo naman, kaso lang may mga kailangan ulit akong itanong Sa pagkakataong ito, tungkol naman sa pagbubuntis. Bakit? Halika, pumasok ka muna. Pasensya ka na medyo magulo ang bahay ko Walang problema yun Pinatuloy nga ako ni Gina sa bahay nila. Ewan ko ba, Miss Winnie, naramdaman kong at home ako sa tahanan niya. Parang umuwi ako sa aming bahay sa probinsya. Bigla kong na-miss ang mga magulang ko. Gayunpaman, napalingon ako kay Gina nang maupo siya sa sofa kaharap ko. Sabihin mo sa akin ang problema, baka may maitulong ako. Tungkol lang din kasi ito sa pinagbubuntis ko. Nakapagpa-check up naman kami ni Jake. Ang sabi ng doktor, kailangan daw mag-bed rest lang ako. Bawal sa akin ang magkikilos at mabibigat na gawain. Di magpahinga ka. Yun lang ba ang problema? Gina, alam mo naman na inaasikaso ko ang asawa ko, hindi ba? Siyempre naaawa din naman ako sa kanya kapag nakikita siyang nagkukumahog sa umaga sa paghahanda ng mga gagamitin niya para sa trabaho. Alam kong hindi siya nagrereklamo, pero obligasyon ko bilang asawang asikasuhin siya. Madali lang naman yung problema mo, Lily. Kung may budget naman kayo, maganda kung mag-hire na lang kayo ng kasambahay para hindi ka nagaanong mabigatan sa mga gawain. Halimbawa, yung kasambahay na ang magluluto at maglalaba, maglilinis ng bahay, tapos ikaw naman maghahanda ka na lang ng mga damit ng mister mo. May punto ka nga dyan, Gina. Hayaan mo babanggitin ko sa asawa kong napag-usapan natin. Wika ko sa kanya sabay nagpasalamat. Nang makauwi nga ako sa bahay, sinubukan kong sabihin sa aking asawa ang mga naisip kong solusyon para hindi na kami gaanong mahirapan. Mahal, paano kaya kung maghanap na lang muna tayo ng kasambahay? Pansamantala lang naman habang hindi pa ako pwedeng gumawa ng mga mabibigat. Kapag kaya ko na, kahit ako na ulit dito sa mga gawain sa bahay. Oo nga Bakit ba hindi ko naisip yan? Saka kung maayos naman ang performance ng kasambahay, kahit hayaan na natin siyang manatili rito para kunin din nating yaya kapag nakapanganak ka na. Mas okay yung para hindi ka gaanong mapagod, mahal. Napakabait mo naman sa akin, mahal. Sinusuportahan mo talaga ang lahat ng hilig ko. Maraming salamat ha. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong dalawa lang, hindi ba? Saka tama din naman ang naiisip mo para medyo gumaan ang sitwasyon natin pagdating sa gawaing bahay. Ayoko naman na mahihirapan kayo na magiging anak natin. Para saan ba naman ang pagsisikap ko magtrabaho kundi para sa inyo din naman? Dahil sa aking mga narinig, masaya akong nagpasalamat sa aking asawa. Isinagawa namin ang pag-i-interview ng mga mamamasukan pagsapit ng Sabado para pareho kaming nasa bahay ng aking asawa. Halos 5 babae din ang na-interview namin bago kami nakapag-decide kung sino ang aming tatanggapin. Pareho naming napili ang isang babaeng nagngangalang Ella, 24 years old at taga-probinsya. Mukhang masipag naman at maalam sa mga gawaing bahay. Sa tingin ko rin, maliksi kumilos at mabilis pumikap ng mga iuutos ko. Pagkatapos kong kausapin ang mga nag-apply, nagpasalamat ako sa kanila. Si Ella naman,
Nangakong babalik kinabukasan para magsimula na sa kanyang trabaho. Maganda si Ella, Miss Winnie. Makurba ang katawan. May taglay siyang alindog na siguradong lilingunin ng kahit na sinong lalaki. Sa totoo lang, medyo hindi ko mapigilan ang sarili ko na pasadahan siya ng tingin. Hindi ko maiwasang mahaluan ng mali siya ang isip ko, kagaya ng what if kung ma-attract sa kanyang asawa ko. Pero at the same time, naisip ko naman na mahal naman ako ni Jake. Kahit kailan, hindi niya ako ipagpapalit sa iba. Kumuha lang kami ng kasambahay para may kasama ako at katuwang sa mga gawaing bahay. Yun na lang ang pilit kong isinisiksik sa isipan ko. Pero nang makita ni Gina si Ella, hindi niya maiwasang tanungin ako. Sigurado ka bang yaya yan at hindi GRO sa club? Yung mga galawan kasi parang hindi dapat pinagkakatiwalaan. Gina naman ikaw kaya ang nagsuggest nito tapos ngayon parang gusto mo nang paalisin si Ella. Parang hindi trabaho ang sadya niya sa inyo parang mga agaw siya ng asawa. Oy, makapanghusga ka ha, para namang kilala mo na yung tao. Hayaan mo na kasi muna siyang ipakita sa atin ang kakayahan niya. Feeling ko naman mabait si Ella tsaka marami siyang alam na trabaho. Hindi na ako mahihirapang kausapin siya at utusan. Basta pa yung kaibigan lang huwag ka masyadong makampante. Minsan kung sino pa yung inaakala nating hindi makabasag pinggan siya pang bayolente pagdating sa mga ganitong bagay. Nagtatakang tinanguan ko na lang si Gina. Hindi ko na rin sinigundahan pa ang mga sinabi niya. Nahihiya din kasi ko na baka marinig ni Ella na pinag-uusapan namin siya. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko akalaing maiimpress ako sa serbisyo ng bago naming kasambahay. Umaga pa lang ay nakaayos na ang buong bahay, pati na ang almusal. Nakikita kong umiikot na ang labahin namin sa washing machine at nakahanda na ang pang-opisinang damit ni Jake. Magandang umaga po, Ate Lily. Magandang umaga naman, Ella. Naku, salamat ha. Hinanda mo pala ang damit ng Kuya Jake mo. Tinanghali kasi ako ng gising Medyo masama ang pakiramdam ko. Okay lang po yan, ate. Ang mabuti pa po mag-almusal na po muna kayo. Tapos magpahinga. Ako na po ang gigising kay Kuya. Sigurado ka ba? May ginagawa ka pa sa laundry area, hindi ba? Magaan na gawain lang naman po yun, ate. Sige, maraming salamat ha. Walang anuman po. Medyo naging malapit ako kay Ella dahil sa bilis niyang kumilos. Halos lahat ng trabaho sa bahay, sinaluna niya. Ang totoo niyan, sarili ko na lang talaga ang inaasikaso ko sa araw-araw. Masaya naman ako dahil nagagawa kong magpahinga kahit papaano. Hindi ko nga lang naisip na masyado na nga akong nakampante at kinalimutan ng mga babala sa akin ni Gina noong bago pa lamang si Ella sa bahay namin. 3 buwan na ng aming kasambahay sa pagtatrabaho sa amin nang mapansin kong madalas umaalis si Jake. Dahil buntis, madalas akong gapangan ng mali siya na baka may iba siyang babae. Natatakot naman akong ma-stress dahil kailangan kong ang ingatan ng sanggol na dinadala ko. Tuloy palagi akong nakikipag-usap kay Ella. Hindi na talaga ako mapalagay kapag nagpatuloy pa ito. Kailangan ko nang malaman ng totoo. Bakit ate? Ano bang problema? Sa'yo ko lang ipagkakatiwala ang gawaing ito, Ella. Kailangan mong sundan ng kuya mo. Kailangan nating malaman kung may babae ba siya o wala. Sigurado ka ba, ate? Sa tingin ko naman mukhang hindi yun magagawa ni kuya. Ayokong makampante, Ella. Malakas kasi ang kutob ko Madalas siyang umaalis. Hindi ko na nga nakakasabay sa pagkain Tapos parang nanlalamig na siya sa akin. Hayaan mo, ate. Ako na po ang bahala kay kuya. Babantayan ko siya. At yun nga ang napagkasunduan naming gawin ni Ella. Maaga siyang gumigising sa umaga. Hinahanda lahat ng mga gagamitin ni Jake tsaka siya aalis kapag nauna nang umalis ang aking asawa. Sinasabi niya sa akin ang mga pinaggagawa ng lalaki mula umaga hanggang gabi. Ni minsan hindi ko siya pinagdudahan. Kabaliktaran sa pinagsasasabi sa akin ni Gina na dapat ay ginawa ko bilang asawa. Lily naman, alam mong kailangan nakabedress ka. Bakit ikaw pa naglalaban ng mga damit niyo? Hayaan mo na, kaya ko naman Tsaka mas mahalaga sa akin na malaman ko kung anong ginagawa ng asawa ko sa araw-araw.
Hindi ko talaga magawang konsintihin tong ginagawa mo, Lily. Akong natatakot para sa'yo eh. Paano na lang kapag nagising ka isang araw na wala ka na palang asawa, na sa ibang bahay na siya nakatira? Wag naman sana. Hindi ako papayag na gawin niya sa akin yun. Mahal ako ni Jake at hindi siya magloloko para lang saktan ako. Sana lang talaga. Hindi kasi ako nagkakamali sa mga hinala ko eh. Ayoko makampante pero ikaw na mismo ang nagtatanggol dyan sa kasambahay mo. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na mabait si Ella? Wala tayong dapat na ipag-alala sa kanya. Tsaka ano bang dapat na ikatakot ko sa isang kasambahay na wala namang mapupuntahan sakali man na magkasala siya sa akin? Hindi niya kabisado ang buong syudad. Siguradong maliligaw siya at hindi na makakauwi pa sa kanila. Kaya tiwala ako na hindi niya ako lolokohin. Hay nako, sana nga mali ang hinala ko dyan sa kasambahay mo, Lily. Ayokong iiyak ka tapos magsusumbong sa akin pagkatapos nito ha? Nginitian ko na lang si Gina bilang ganti. Sa maikling panahon na nagkakilala kami, palagi siyang concerned sa mga taong nakapaligid sa kanya, lalo na sa akin. Kaya alam kong isa siyang mabuting kaibigan, Miss Winnie. Hindi ko naman magawang sirain ang image ni Ella dahil nakikita kong nagsisikap siya sa kanyang trabaho at nagsisipag naman. Kaya naisip ko, magiging okay din ang lahat. Nababalik din sa nakagawian namin ng mga bagay-bagay. Isang hapon, 5:00 na nakauwi ng bahay si Ella. Mukhang pagod. Bago pa man siya nakapasok sa kwarto niya para magbihis, kaagad ko siyang tinawag. Masuyo kong hinaplos ang may kalakihan ko ng tiyan. Ilang buwan na lang malapit na akong manganak. Ella, kamusta ang pagsunod mo sa kuya mo? May nakita ka ba? Ate, kahit saan talaga magpunta si kuya, wala akong nakikitang kasama siyang babae eh. Sa tingin ko mabait naman si kuya at loyal siya sa'yo. Kahit nga ang mga kaopisina niya hindi niya nilalapitan eh. Puro formalidad lang sila kapag kausap niya sila. Ganun ba? Bakit ngayon ka lang? Nanlalamig pa rin sa akin si Jake eh. Ano kaya ang problema niya? Kapag tinatanong ko naman siya, ayaw niya akong sagutin. Baka naman po pagod lang siya sa trabaho, ate. Huwag kang sumuko. Subukan mo siyang kausapin ng masinsinan. Baka naman may pinagkakaabalahan lang siya kaya hindi kanya maharap sa ngayon. Sabi mo nga po, hindi ba? Nagtatrabaho si Kuya Jake para sa kinabukasan ng anak niyo? Sana nga lang talaga ganun ang ginagawa niya, Ella. Kapag nalaman kong may babae ang kuya mo, naku, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa kanya. Baka magwala ako o mapatay ko ang kabit niya kung meron man. Wika ko na ikinatahimik ni Ella. Hindi ko alam kung saan ko nahuhugot ang lakas ng loob para magbanta kahit wala namang nangyayari. Ayoko lang masira ang pamilya ko at maghirap kagaya ng nakikita kong pinagdudusahan ng iba. Kinagabihan, sinadya kong hintayin si Jake kahit 11:00 na siya nakauwi ng bahay. Talagang inabangan ko ang lalaki para makausap ko ng masinsinan. Pagka-park niya ng kanyang sasakyan, lumapit ako sa pinto para pagbuksan siya. Nagulat pa si Jake at hindi inaasahan na ako ang maaabutan niya. Mahal, bakit gising ka pa? Kailangan kitang makausap, Jake. Halika, pumasok ka na. Oo naman. Teka, ako na magsasara ng pinto. Dumiretso ka sa kusina, doon ako maghihintay. Sige. Ang balak ko, itanong na ng diretso kay Jake kung ano ba talaga ang problema. Para kasing walang nangyayari sa pagsunod-sunod ni Ella sa kanya. Mas mabuti na ang prangkahan. Malalaman ko naman kung nagsisinungaling siya sa akin eh. Pagkaupo ni Jake sa upuan sa may kitchen counter, kaagad ko siyang hinarap. Napapansin ko, palagi ka nang late umuwi ng bahay. Busy ka ba talaga sa opisina o may iba kang pinagkakaabalahan? Marami lang kasi kaming paperworks ngayon, mahal. Bakit? Ibang sinasabi ng mga reaksyon mo sa pinapakita mo sa akin na galaw mo, Jake. Alam kong may mali at kahit kailan alam mong hindi ako nagkakamali. Kaya magtapat ka na sa akin, Jake. May ibang babae ka ba? Ano? Mahal naman. Hindi ko kailangan ng mahal naman na sagot mo. Kailangan kong marinig ang totoo. May kabit ka ba, Jake? Kalokohan yan, okay? Nagtatrabaho ako ng maayos para sa future natin. Huwag mo nga dumihan yung pag-iisip mo. Jake, kalmado kitang kinakausap. Huwag mo akong tataasan ng boses. Bakit hindi ko gagawin yun? Pinagdududahan mo ako eh.
Hindi ako magdududa kung wala kang pinapakitang mali sa akin. Kaya ano ba talaga, Jake? Ayaw mo na ba sa akin? Ano, pangit na ba ako? Naghahanap ka na naman ba ng mas maganda ang katawan? Nakita ko nang ihilamos ni Jake ang mga palad niya sa kanyang muka. Nagsisimula nang uminit ang ulo niya, alam ko. Kaya naman hindi na ako nagulat nang ihampas niya ang kamay sa mesa. Lumikha yun ng ingay na ikinasama ng tingin ko sa kanya. Ayos ka din ano? Para lang mapagtakpan mo ang kalokohan mo, magpapakita ka sa akin na ganyang klaseng ugali? Sa tingin mo ba nakakatuwa kang tignan, ha? Pinagbibintangan mo ako eh. Hindi mo ba nakikita? Kumakayod ako para sa inyo ng anak natin. Kahit napapagod ako, gusto ko pa rin masigurado na mabibigay ko ang lahat para sa'yo. So nanunumbat ka ganon? Nagsasabi lang ako ng totoo. Masyado ka mapagduda eh. At ayoko ng ganun. Hindi ako kailanman magdududa kung wala akong napapansing kakaiba sa'yo. Kaso lang ikaw, ang dami mong ginagawa para mas lalo ako mag-isip ng masama tungkol sa'yo eh. Singhal ko kay Jake. Napapansin ko na talaga na may nagbabago sa kanya. Dati, kapag nagtatampo ko sa kanya, kaagad siyang naghahanap ng paraan para mapakalma ko. Pero ngayon, nakikipaglaban na siya ng emosyon sa akin. Mas gusto niya na yung gumaganti siya ng sigaw. Talagang pinapakita niya na may nagbago na sa kanya. At bago ko pa siya mapagsalitaan ulit, kaagad na niya akong tinalikuran. Sobrang stress ako sa naging pagtatalo namin ni Jake, Miss Winnie. Para bang binigyan ko siya ng rason na magalit sa akin at gawin ang gusto niya. Simula kasi nang mangyari yun, mas maaga na sa karaniwan kung siya ay umaalis ng bahay. Hindi na nga siya naaabutan ni Ele. Tapos kapag uuwi naman siya, gabing-gabi na at hindi pa siya natutulog sa kwarto namin kundi sa guest room na. Sobrang naiinis na talaga ako sa mga pinaggagawa niya. Kaya naman isang araw, ako na mismo ang nagpasya na sundan siya. Sakay ako ng taxi ng umagang yon. Alam kong masyado pang maaga para umalis pero kailangan kong masundan si Jake. Maya-maya, nagring naman ang sarili kong telepono kaya kinuha ko yun sa aking bag at sinagot. Hello? Ate, nasan ka? Nagising ako ng maaga pero hindi ko po akalaing mas maaga kang magigising sa akin. Umalis ako, Ella. Bukas pa ako uuwi. Kailangan kong dalawin ang mga magulang ko. Ikaw na muna ang bahala sa mga iuutos ng kuya mo, ha? Ganun po ba? Sige po, ako na po muna ang bahala. Susundan ko pa rin po ba si kuya sa trabaho ngayon? Hayaan mo na muna, Ella. Wala kasing maiiwan sa bahay kapag umalis ka rin eh. Okay po ate, ako na po munang bahala sa bahay. Sige, tumawag ka na lang kapag may problema ha. Puputulin ko na tong pag-uusap natin. Sige po ate. Hindi nakaligtas sa aking pandinig na parang masaya si Ella nang malaman niyang bukas pa ako uuwi. Ang pagkakamali lang ng dalaga, hinayaan niya talaga akong putulin ng tawag na hindi ko naman ginawa. Marahil nilapag lang niya ang cellphone kung saan kaya malinaw kong narinig ang usapan nila ng aking asawa na mas nakapagpakaba sa aking dibdib. Dala ng matinding sama ng loob, kaagad kong sinet sa record ang cellphone para magawa kong ang i-record ang mga boses nila. Hay, salamat! Hindi ako mapapagod ngayong araw. Bukas pa babalik ang asawa mo, Jake. Ganun ba? Saan daw siya pupunta? Dadalaw daw sa biyenan mo. Ibig sabihin, malaya tayo ngayong araw. Gagawin natin ang lahat ng gusto nating gawin. Mabuti naman kung ganun. Nakakasawa din naman kung sa hotel na lang tayo palagi nagkikita eh. Gastos din yun eh. Yung ibabayad mo sa hotel, idagdag mo na lang muna sa allowance ko ha, babe? Basta ba, hindi ka mapapagod ngayon. Ay, ano ka ba, Jake? Ibaba mo nga ako. Nakikiliti ako eh. Halos uminit ang pisngi ko, abot hanggang sa tenga. Daig ko pa ang lasing sa labis na pamumula. Napansin ako ng taxi driver at tinanong kung ayos lang ako. Walang sabi-sabing dumukot ako ng pera sa aking pitaka at ibinigay sa lalaki. Nagpasalamat na lang din ako sa abala at nagmamadaling bumaba. Tinumbok ko ang bahay nila Gina. Takang-taka tuloy ang babae kung bakit napakaaga kong bumisita sa bahay niya. Lily, ang aga pa. Anong ginagawa mo rito? Gina, pwede ba kitang makausap? Oo naman, halika, pasok ka.
Hindi pa man ako nakakaupo sa sofa, napaiyak na ako. Hindi ko na nagawa pang pigilan ng sarili ko nang ikwento ko kay Gina ang mga narinig ko kanina sa cellphone. Mukhang tama ang hinala mo, Gina. Hindi ako dapat na nagtiwala kay Ella. Taksil siya. Sila ni Jake. Teka, ano ba kasi ang nangyayari? Pakinggan mo ang na-record ko. Diyos ko, totoo ba ito? Sina Jake at Ella? Mga hayop sila? Sinasabi ko na nga ba hindi talaga gagawa ng mabuti ang kasambahay nyo. Ipinagtanggol ko siya sa'yo, akala ko mabuti siyang tao, na mapagkakatiwalaan ko siya. Pero hindi ko akalain na siya palang sisira sa pagtitiwala kong yun. Anong balak mo ngayon? Hindi naman pwedeng hayaan mo na lang sila na maglandian habang nasa mahirap kang sitwasyon. Kung sa akin lang nangyari yan, naku malamang kinalbo ko na ang kabit niya. Malakas ang kutob ko na may ginagawang milagro ang mga taksil. Kailangan ko lang silang mahuli sa akto, Gina. Huwag kang mag-alala, Lily. Kaibigan mo ko. Tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat, maalalayan ka lang sa lahat ng pinagdaraanan mo. Maraming salamat, Gina. Malaking bagay ito para sa akin. Mangyak-ngiyak kong tugon sa kanya. Lumipas ang mga oras na hindi ako iniwan ni Gina. Binigyan niya ako ng mga ideya sa kung ano ang dapat naming gawin. Hanggang sa makaisip siya ng paraan na alam kong nakakahiya at malaking iskandalo pero para na rin daw hindi ako gaanong masaktan oras na magkagulo kapag nangyari na ang komprontasyon. Nagpatawag siya ng mga tanod. Nagdrama kami na mukhang may nakapasok sa loob ng bahay dahil wala ang asawa ko at ang kasambahay. Na natatakot akong pumasok sa pag-aakalang baka maging peligroso sa akin sakali man na may balak na masama ang kung sino. Kaya naman sinamahan ako ng halos 5 tanod at tumawag pa ng pulis ang isa sa kanila. Walang ingay kaming pumasok sa bahay. Kinilabutan ako nang makarinig kami ng mga ungol. Hinawakan naman ni Gina ng mahigpit ang kamay ko. Pilit niya akong pinakakalma. Umaasa siya na magiging tahimik ako sa anuman ang matutuklasan ko. Ipinagpasalamat ko na rin na hindi siya nagpakita ng awa sa akin dahil baka maging dahilan pa yon ng wala sa oras kong panganganak. Maingat kaming tumuloy sa bawat silid hanggang sa ang master's bedroom na lang ang hindi pa namin napapasok. Bahagya na yung nakaawang kaya walang babalang tinulak ko ang pinto. Halos mapasinghap ang lahat, lalo na ang aking mga kasama. Nang makita namin ang nakahigang si Jake sa kama, hubot-hubad habang pagiling-giling naman sa ibabaw niya si Ella na wala rin ni kapirasong saplot sa kanyang katawan. Nakaramdam ako ng silakbo ng galit. Ikinuyong ko ang aking mga kamay at nilapitan ng 2 walangya na patuloy pa rin sa ginagawa. Hindi nila kami napansin dahil sa sarap na kanilang tinatamasa. Walang paalam na hinila ko ang buhok ng haliparot kong kasambahay. Mga hayop kayo! Mga taksil! Mahal! Magpapaliwanag ako! Mahal? Peste ka? Walang yaka, Jake! Ang kapal ng mukha mong pagtaksilan ako sa babaeng ito pa! Aray, ano ba? Nasasaktan ako! Sige, Lily, saktan mo ang makating babaeng yan! Ipahiya mo! Hila-hila ko na ang buhok ni Ella, ngunit hindi niya magawang lumaban sa akin o kahit ang ipagtanggol ang sarili niya. Nakatakip kasi ang mga braso niya sa katawan dahil wala nga siyang damit. Gayunpaman, hindi ko alam kung galit ba ang nagtulak sa akin para gawin ang mga bagay na ito. Pero nagawa ko siyang hilahin ng malakas kaya tumambad ang kahubdan niya sa harapan ng mga tanod. Wag! Pinabastos niyo na ako Bitiwan mo ako, Lily! Lily talaga, no? Pagkatapos kitang palamunin at tanggapin dito sa pamamahay ko, malandi ka! Inaahas mo na pala ang asawa ko! Ano ba, Lily? Tama na! Nakakaya! Ngayon ka pa talaga nahiya, ha, Jake? Ngayon pa talaga? Ano, ipagtatanggol mo pa yung babae mo? Magsama kayo, mga hayop! Dala ng matinding galit, gigil ko ring binalingan si Jake at malakas na sinampal. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na masaktan ko ang aking asawa. Ito rin ang unang pagkakataon na magkaaway kami at sa napakabigat pa talagang rason.
Ang tagal kong nagduda, ang tagal kong nag-iisip kung sino ang walang yamong babae tapos malalaman ko, si Ella lang pala. Ano, sabihin mo sa akin kung ilang beses kayong nag-hotel. Ginagasta mo pa talaga ang pera ng para sa pamilya mo, hayop ka. Kasalanan mo yon, masyado kang maruming mag-isip. Kaya hayan, nagloko ang asawa mo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Akala mo ba malaya ka na sa kataksilan mo? Ipakukulong ko kayo, mga hayop! Nagwala na ako at sinubukan naman akong pigilan ni Jake. Si Gina naman ang sumabunot kay Ella. Si Jake naman pinipigilan ng mga tanod. Halos hindi na ako maawat sa sobrang galit hanggang sa isang hindi inaasahang trahedyang nangyari. Marahas na sinipa ni Ella ang aking tiyan kaya naman natumba ko. Pakiwari ko, nag-slow motion ng lahat, Miss Winnie. Pagkatumba ko, kaagad akong nakaramdam ng matinding sakit sa aking tiyan. Kasabay no ng pag-agos ng sariwang dugo na dumaloy sa aking hita. Natatarantang sumigaw si Gina nang malingunan niya ako. Diyos ko! Lily! Ha! Buti nga yan sa'yo! Mamatay ka na! Masyado kang bayulente! Bakit mo siya sinipa? Alangan naman hayaan ko ang babaeng yan, nasaktan ako! Hindi ako kailanman paaapi sa kanila! Tulungan mo ako, Gina! At nagkagulo na nga ang lahat kasama na ang mga tanod. Sa nanlalabo kong paningin, nakita ko pa kung paano ako binuhat ng ilan sa kanila palabas ng bahay habang papasok naman ang mga pulis na kanilang tinawagan kanina. Doon na ako tuluyan na wala ng malay. Hindi ko matandaan kung gaano ako katagal na nakatulog. Ang alam ko lang, nagising ako na nasa ospital na at may nakakabit na swero sa aking palapulsuhan. Nakadungaw naman sa kinahihigaan ko si Gina. Nag-aalala. Anong nangyari? Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Ano bang nangyari, Lily? Bakit ka dinugo? Ha? Ang baby ko? Anong nangyari sa baby ko? Huwag kang mag-alala, ligtas na ang baby mo. Mabuti na lang at nadala ka namin kagad sa ospital. Natatandaan ko akong nananabunot kay Ella nang matumba ka. Ano bang nangyari? Sinaktan ka ba ni Jake? Hindi niya ako sinaktan, pero si Ella oo. Marahil nang masaktan siya sa ginawa mong pagsabunot sa kanya, sinipa niya ako. Pinahamak pa niya ang baby ko. Shh, huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano. Basta makampante ka lang na okay ang baby mo, ha? Si Doc mismo ang nagsabi nun sa akin. Nahihiya ako sa iyo, Gina. Napabayaan mo pang pamilya mo nang dahil sa akin. Ano ka ba? Wala kang dapat ipag-alala. Alam ng mister ko at siya mismo ang nagsabi sa akin na bantayan ka. Siya na munang bahala raw sa mga bata. Oo nga pala, galing dito ang mga magulang mo. Yung nakababata mong kapatid galit na galit. Sinuntok ang asawa mo. Nasa na nga palang mga taksil? Nireklamo ng nanay at tatay mo sina Jake at Ella. Ang alam ko nakadetain ngayon ng dalawa sa kulungan. Nakaharap sa reckless imprudence resulting to physical injury si Ella habang si Jake naman ay adultery at concubinage. Ewan ko lang kung makalabas pang dalawa. Maraming nakasaksi sa ginawa nila eh. Huminga ako ng malalim. Hanggat maaari ayoko munang isipin ang tungkol sa kanila. Sobra na ang ginawa nilang pagsira sa paniniwala kong may maganda pang relasyon sa pagitan namin ni Jake. Sa isang malaki niyang pagkakamali, alam kong doon na nagtatapos ang relasyon namin. Naging malungkot ako ng mga sumunod na araw, pero hindi ako pinabayaan ni Gina. Mabuti na lang, nagawa ko ng makauwi dahil ipinaalam na sa akin ng doktor na pwede na akong manatili sa tahanan. Sa katunayan, madalas niya akong samahan sa bahay. Ayos ka lang ba, Lily? Oo naman. Maraming salamat nga pala sa lahat ng tulong mo, ha, Gina. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Tsaka malaki nang nagawa kong abala sa'yo. Wala naman yun sa akin eh. Alam mong basta ikaw nakahanda akong tumulong. Huwag mo sanang mamasamain ah. Pero kaya ko na talaga, Gina. Ayoko naman na pabayaan mo ang pamilya mo para sa akin. Natawagan ko na si nanay, sasamahan nila ako dito sa bahay. Hindi man lantaran pero nakuha ni Gina ang punto ko na kailangan din niyang umuwi. Nahihiya din naman kasi ko eh. Pati mga anak niya hindi na niya naaasikaso dahil ako ang inuuna niya. Nakakahiya din naman sa asawa niya na mabait at walang reklamong inaasikaso ang pamilya nila. Mabuti na lang, umuwi si Gina at naiwan akong mag-isa.
Dito ko inalala ang lahat ng masasakit na bagay na natuklasan ko sa relasyon namin ni Jake. Relasyong puno ng pagpapanggap at pagkukunwari. Relasyon na hindi makontento at naghahangad pa ng mas matindi. Sinayang mo lang ang pagmamahal ko sa iyo, Jake. Lahat ng sakripisyo ko na humantong pa sa minsang pagsuway ko sa mga magulang ko. Nasayang dahil sa kalokohan mo. Ngayon pagdudusahan mo rin ang consequence na bunga ng mga kamalian mo. Malungkot kong wika sabay iyak. Sa sobrang bigat ng aking nararamdaman, hindi ko na namalayang nakatulog ako. Napakislot na lang ako nang maalimpungatan at nanghihinang sinapo ang ulo ko. Sobrang sakit nito. Halos hindi ko na nga magawang pigilan ang sarili kong umiyak. Kaso lang natigil ang nagbabanta akong paghikbi nang may mapansin akong bulto ng isang babae na nakatayo sa gilid ng kinahihigaan kong kama. Bigla akong namutla. Halos hindi rin makagalaw sa labis na takot. Sino ka? Ako ang magbibigay sa'yo ng bangungot. Hindi ako papayag na saktan mo ako. Paano mo ako mapipigilan? Kaya kitang patayin anumang oras ko gustuhin. Nagulat ako nang iangat ni Ella ang kanyang kamay at may bitbit siyang manika. Tinusok-tusok niya ito ng karayom kaya ganun na lang ang pagsigaw ko. Ah! Anong ginagawa mo sa akin? Bakit ang sakit ng ulo ko? Mamatay ka na! Mamatay ka na! Ako ang maglilibing sa'yo! Umalis ka na! Iwan mo na ako, hayop ka, Ella! Sa labis kong pagkagulat, basta ko na lang siyang sinipa. Sindak na tinignan ko ang kanyang muka nang hindi ko man lang siya matamaan gamit ang aking paa. Sa katunayan, tumagos lang ako sa katawan niya. Hindi naman siya multo o kung anumang nilalang maliban sa tao. Pero sa katotohanang tumagos ang mga paa ko ang naghatid sa akin ng nakakahilakbot na mensaheng may ginagawa siyang labag sa kalooban ko. Nagwala ako ng tuluyan. Pinagsisipa ko ang lahat ng bagay na makita ko. Mula kasi kay Ella, nadagdagan ang mga muka at nagsisiksikan na sa aking kinahihigaan. Para bang gusto nila akong lunurin kaya naman sigaw ako ng sigaw. Ilang sandali pa, naramdaman kong 2 beses akong sinampal kaya mabilisan akong dumilat. Bumungad sa aking harapan si Gina at ang maliwanag ng kapaligiran. Lily, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina pa kita ginigising pero ayaw mo namang dumilat. Okay ka lang ba? Akala ko totoo na. Panaginip lang pala. Bakit? Ano bang napanaginipan mo? Si Ella at ang kanyang pampabarang. Ano? Sigurado ka ba? Paano pa niya magagawa yun? Alam naman natin na nakakulong siya. Hindi ko alam. Basta nakakatakot siya sa panaginip ko, Gina. Kumalma ka lang, okay? Ang kailangan nating gawin ay magbihis at pumunta sa presinto. Ano, kaya mo bang makita ang 2 taong nanakit sa'yo? Oo, Gina. Hindi naman ako papayag na magsaya sila. Hindi pwedeng gawin na lang nila ang lahat para maging miserable ang buhay ko at ng anak ko. Pagbabayaran nila ang lahat. Tumango si Gina at malungkot akong inalalayan. Para sa kanya, nakakaawa na akong tignan. Pero alam ko sa sarili ko na walang puwang ang awa para sa nararamdaman ko ngayon. Kaya naman tinipon ko ang aking lakas at nagbihis. Magkasama pa kaming nagpunta ni Gina sa presinto kung saan nakakulong si Jake. Siya ang una naming pinuntahan. Hindi halos makatingin sa akin ang lalaki nang magkita kami. Nakayuko lang, ni ayaw magsalita. Kaya naman ako na ang unang kumausap sa kanya. Sa nanginginig na boses, nagsalita ako. Anong nangyari, Jake? Bakit humantong sa ganito ang lahat? Lily, Minahal kita, Jake, pero hindi ko akalaing magagawa mo ang mga bagay nito sa akin. Akala ko ba walang makapaghihiwalay sa ating dalawa? patawarin mo ako, Lily. Lalaki lang ako. Natukso. Natukso? Naririnig mo ba ang sarili mo? May asawa ka na. Bakit kailangan mo pang matukso, ha? Sabi ko nga, hindi ba? Hindi ko sinasadya. Kalokohan. Lahat ng kasalanan nangyari dahil sinadya. Dahil sa maling desisyon. Dahil sa pag-aakalang porke mahina ako at nasa ganitong sitwasyon, magagawa niyo na akong lokohin. Marahas kong sinampal si Jake. Hindi siya gumanti o nag-react. Tahimik lang siyang ininda ang hapdi ng aking sampal.
Nagtinginan naman sa amin ang ilang pulis at mga sibilyan na nasa presinto. Kaso lang, ng mga sandaling yun ay namanhid na ang damdamin ko sa matinding kahihiyan. Ni hindi ko pinansin ang nagpapakalmang salita ni Gina. Mas lamang sa akin ang pagnanais na masabi kay Jake ang lahat ng aking hinanakit. Mabuti na lang, walang kahit na anong sinabi si Jake. Siguro nahiya na rin siya sa mga ginawa niya. Ganyan naman talaga ang tao eh. Matapang lang habang may ginagawa pang hindi maganda. Pero kapag nagkaresulta na ang kasalanan niya, tsaka pa siya magsisisi. Tsaka pa natatahimik. Tsaka pa napagtatanto ang kanyang pagkakamali. Iniwan namin siya ni Gina nang walang sinasabing solusyon kung makakalabas pa ba siya sa kulungan o hindi. Alam ko naman na kaya niyang kumuha ng abogado at tutulungan siya sa kanyang kaso. Pero hindi ko naaasahan na babalik pa siya sa akin dahil alam kong mahal niya si Ella. Lalo na't nagawa na nga nila akong lokohin sa sarili kong pamamahay. Siguro, maliban na lang sa babae na talagang pinagtangkaan ako kaya baka mahirapan ding makalabas ng kulungan. Marami kasi ang nakasaksi sa kanyang ginawa. Matapos ang komprontasyon namin ni Jake, si Ella naman ang pinuntahan namin. Nakaabang na ang babae sa mesa at may nakabantay na pulis sa kanya. Nakaposa si Ella. Kwento ng ilang mga officers sa loob, nagwawala raw ang babae. Isinusumpa ang pangalan ko. Gayunpaman hindi ako natatakot sa kanya. Pagkalapit na pagkalapit ko sa kanya, agaran ko siyang ginawaran ng mag-asawang sampal. Sa halip na magalit, ngumisi lang ang babae. Tapos ka na ba, Ate Lily? Huwag mo akong tatawaging ate. Walang yaka. Malandi. Bakit? Kasalanan ko bang mahulog sa alindog ko ang asawa mo? Palibhasa masyado kang nagpabulag sa katotohanang may iba siyang babae sa labas ng bahay niyo. Kaya naman akong umalo sa kanya sa lahat ng oras, lalo na kapag pinagbibintangan mo siyang may babae. Alam mo kung anong ginawa ko? Pinalabas kong masama ka sa kaalaman niya, na wala kang tiwala sa bawat gawin niya. At nagtagumpay naman ako nang sabihin kong mas mabuti nga kung totohanin na niya ang bintang sa kanya. At ako ang nakita niya. In fairness, magaling sa kamang asawa mo Napakawalang iya mo talaga. Wala kang utang na loob. Tinanggap kita sa pamamahay ko kahit nakakapagduda ang pagkatao mo. Hindi ko nakasalanan kung mabilis kayong magtiwala, Lily. Katangahan niyo na yon. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng kaibigan ko. Wala kang kwenta kung ikukumpara sa kanya. Huwag ka nang umasa na makakalabas ka pa rito, Ella. Sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa bilangguan. Hindi ako natatakot dito, Lily. Sanay ako sa bilangguan. Halika na, Lily. Baka nababaliw ng babaeng yan. Hayaan na natin siya. Wika naman sa akin ni Gina, kaya wala akong nagawa kundi ang magpahila sa kanya palayo. Hanggat maaari, ayoko nang makita pa ang pagmumukha niya. Sisiguraduhin ko na mabubulok siya sa bilangguan. Muli, nagmukmuk ako sa bahay kinahapunan. Umuwi na si Gina para asikasuhin ang kanyang mga anak, pero nangako naman siya na sasabayan akong kumain ng hapunan. Wala namang problema sa akin yun dahil habang umuusad ang kaso, pumupunta naman dito ang mga magulang ko. Habang nalulunod sa matinding pag-iisip, muli akong nakatulog. Nagising lang ako nang makarinig ng mga katok mula sa labas ng bahay. Sinipat ko ang suot kong relo para malaman kung anong oras na at napakunot ang aking noo nang mapagtantong 2:00 na ng madaling araw. Pupungas-pungas akong bumangon. Iniisip ko kung sinong pwedeng kumatok sa akin ng ganitong oras gayong tulog na ang mga tao sa paligid. Sino yan? Hindi mo ba ako papapasukin, ate? Ella, paano ka nakalaya? Hayop ka? Talagang may gana ka pang pumunta rito? Bakit hindi? Sinabi ko naman sa'yo, papatayin kita, hindi ba? Malandi ka na nga, kriminal ka pa. Sige, dyan ka lang nang makapagtawag ako ng pulis. Sa tingin mo ba, kaya mong tawagin ngayon ang mga pulis? Huwag ka na kasing mag-aksaya, Lily. Tumakbo ka na lang! At napasigaw ako nang bumalya pabukas ang pinto. Hindi na ako nakapagsalita nang pumasok si Ella sa loob ng bahay. Nanlilisik ang kanyang mga mata at may hawak pang kutsilyo.
Anong gagawin mo? Ano bang gamit ng kutsilyo? Hindi ba para makapanaksak? Kinilabutan ako nang makitang iniaangat nga niya ang hawak na patalim para isaksak sa akin. Gayon na lang ang pagsisigaw ko at pagnanais na makalayo sa kanya. Kahit nahihirapan na akong kumilos dahil nga may kalakihan na ang aking tiyan, pinilit kong makatakbo nang sa gayon ay makalayo ako sa kanya. Mistula akong nakikipagpatintero kay kamatayan. Takbo dito, tago doon, yun ang ginagawa ko. Ngunit hindi ako mapakali dahil saan man ako sumiksik, palagi akong naaamoy ni Ella. Hanggang sa magsawa ako at lumabas. Dinampot ko ang namataan kong vase at binasag yun. Napangisi ako nang makitang may matutulis na bagay akong nalikha mula sa mga nabasag. Ito ang gagamitin kong proteksyon para sa sarili ko. Nilapitan ko si Ella at masama siyang tinignan. Bakit ako magtatago? Ipamamahay ko ito. Oo nga naman, bakit nga ba? Mamamatay ka rin naman eh. Hindi ka na makakapagtago sa akin. Sa tingin mo ba papayag din ako masaktan mo? Hindi ka magtatagumpay. Kahit kailan hindi mananalo ang kabit sa legal na asawa. Malutong na halakhak lang ang iginawad niya sa akin. Kasabay ng pag-umang ulit ng hawak niyang patalim. Sumigaw ako at sinalubong ang kanyang saksak. Pero nagulat ako nang tumagos lang ang kanyang kutsilyo sa katawan ko. Ni hindi man lang ako nasugatan. Nang ako naman ang humirit, gulat na gulat ako nang matamaan siya ng aking saksak. Kitang-kita ko kung paano bumaon ang basag na vase sa kanyang tiyan at sumirit ang masaganang dugo. Paanong hindi niya ako natamaan habang siya naman ay nagagawa kong masugatan. Sa labis kong takot, napaatras ako at hindi na nakahuma nang mapansin kong tila nahuhulog na ako sa isang butas. Sa sobrang lalim nun, hindi ko na namalayang basta na lang akong napadilat. Hinihingal akong bumangon habang nakaabang sa akin ang mga magulang ko kasama si Gina at ang isang hindi nakikilalang lalaki. Sa tansya ko, may katandaan na at mukhang kakaibang kanyang porma. May mga suot siyang kwintas at pulseras, nakakaiba rin ang mga hugis. Anong nangyari? Binabangungot ka, Lily. Ang problema, ikalawang araw mo na ngayong tulog. Tama ang kaibigan mo, Iha. Ako nga pala si Mang Karding, isang albularyo. Albularyo? Ano pong kailangan nyo? Bakit kayo nandito? Sinama ako ng mga magulang mo para matignan ka, Iha. Kakaiba daw kasi ang nangyayari sa'yo tuwing tulog ka. At tama nga sila. May nakahihindik na bangungot ang gumagambala sa'yo. Bangungot na nagtatagal ng halos 2 hanggang 3 araw. Buti nga at nagising ka ngayon. Ako si Mang Karding. Kung ganun panaginip ko lang yung nangyari, yung habulan namin ni Ella hindi totoo? Hindi ko masasabing hindi yun totoo, Iha. Dahil ang balak ng bumarang sa'yo ay patayin ka. At bago ka pumanaw ay maghirap ng husto at magdusa. Barang? Sino naman ang gagawa sa akin nun, Mang Karding? Lily, bago ka pa namin nakausap ngayon, nagsagawa na si Mang Karding ng pagtatawas at natuklasan namin na si Ella ang may kagagawa nito na gusto kanyang gantihan kaya paulit-ulit siyang dumadalaw sa panaginip mo. Ito ang simpleng ginagawa niya para mawala ka ng walang nagdududa. Talagang halanga ang kaluluwa ng Ella na yan. Gagawin niyang lahat, masira lang ang buhay ko. Huwag kang mag-alala, Lily. Hindi naman natin hahayaan si Ella na masaktan ka. Sa totoo lang, sobra akong nagtaka kung saan ba nakuha ni Ella ang kakayahan niyang mambarang. Hindi naman siya ganun dati. Mabait siya at lalong wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya. Hindi ko tuloy maiwasang kilabutan. Bumangon ako at tinungo ang kwarto na ipinagamit ko sa kanya. Nang mangyari kasi ang komprontasyon, hindi na niya nagawa pang kunin ang mga gamit niya. Pagka-ospital ko, kaagad silang dinala sa kulungan. Anong gagawin mo sa mga gamit ng babaeng yun, Lily? May kailangan lang akong patunayan, Gina. Kailangan kong maghanap ng ebidensya. Tungkol ba yan sa ginawang pambabarang ni Ella? Oo, malakas ang kutob ko na may iniwan siyang gamit dito. Kailangan kong makita ang mga yun. Sa tingin mo ba talaga may ginagawa siyang hindi maganda?
Yun ang sinabi ni Mang Karding, hindi ba? Kaya kailangan nating magpakasiguro. Hindi naman ako papayag na basta na lang siyang magtagumpay sa kalokohang pinaggagawa niya o sa paniniwala niyang kababalaghan dahil buhay pa ako at kailangan kong mabuhay para sa anak ko. Hindi Diyos si Ella para pakialaman niya ang lahat ng gusto kong mangyari sa buhay ko. Tama ka naman, sa laki nga ng atraso niya sa'yo, pati siguro pagsunog ng mga gamit niya ay kulang pa bilang kabayaran. Huwag kang mag-alala, gagawin ko naman ang lahat eh. Mabulok lang siya sa bilangguan, hindi na siya makakalabas pa. Wika ko sa aking kaibigan. Hinalungkat nga namin ang mga gamit niya hanggang sa may matagpuan nga akong bagay na nakatago sa kahon. May itim na mga kandila at libro. May mga nakasulat na orasyong hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Ang alam ko lang, ito ang ebidensya ko mula sa mga pinaggagawa niya. Binuklat pa ni Gina ang may kakapalang itim na libro at nakita ang isang larawan namin ni Jake na nakapangkasal. Sa tingin ko, kinuha ito ni Ella sa photo album. May nakaguhit na markang X sa aking muka kaya hintakot akong hinarap si Gina. Sinasabi ko na nga ba eh, may pagkademonyo ang kabit ng Makating Higad na yan. Tulungan mo ko, Gina. Sunugin natin ang lahat ng gamit ng malanding babaeng yon. Mabuti pa nga, siguro naman mapapaso din siya kasi nga mambabarang siya, di ba? Siguradong kapag naglalagablab na sa apoy ang mga gamit niya, hindi na siya mapapalagay. Dasal ko nga ay sana matupad yun, Gina. Sa dami ng atraso niya sa akin, kulang pang buhay niya bilang kabayaran. Malungkot kong pahayag, sabay haplos sa maumbok kong tiyan. Tila ba naramdaman din ni baby ang ginawa ko dahil bahagya siyang sumipa. Medyo nasaktan ako pero alam kong parte yun ang pagnanais niyang makiramay sa sakit na nararamdaman ko. Dinala nga namin sa labas ng bahay ang mga gamit. Malutong pa nga na napamura si Mang Karding nang makita ang mga nasabing kagamitan. Tunay ngang isang mambabarang ang babaeng kanina lang ay isinailalim ko sa pagtatawas. Dapat lang nasunugin ang mga gamit niya para mapilayan ang kakayahan niyang mambarang. Oras na mabawasan na ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan, hihina na ang puwersa niya. Baka nga, hindi ka na niya magagawang saktan sa iyong panaginip. Sana nga po, Mang Karding. Ayoko nang maulit ang ganito na 2 araw na pala akong tulog at hindi man lang nagigising. Hayop na Ella yan. Talagang babalikan ko siya at ipatitikim sa kanyang lagim na ginawa niya. Nakasuporta lang ako sa'yo at sa lahat ng gusto mong gawin, Lily. Magkaibigan tayo. Maliban pa doon ay nakababatang kapatid na ang turing ko sa'yo, kaya hindi kita pababayaan. Maraming salamat, Gina, ha? Malaking-malaki na ang utang na loob ko sa'yo. Kahit kailan hindi ko makakalimutan ang mga bagay na ginawa mo para sa akin. Wala yon, Lily. Ganito din ang sinapit ng nanay ko noon eh. Kaya sumisikip din talaga ang dibdib ko kapag may nakikitang babaeng niloloko ng mga asawa nila. Niyakap ko si Gina. Kahit mabigat ang aking pakiramdam, kahit papaano'y alam kong hindi ako nag-iisa, na may mga tao pa ring nakahandang suportahan ako sa bawat pagsubok na darating sa buhay ko. Muli namang ipinakita ni Gina kay Mang Karding ang iba pa sa mga kakaibang kagamitan ni Ella. Maliban sa itim na kandila, may kakaibang mga likido pa siyang nakatago kasamang isang kulay rosas ding kandila. Sinindihan na yon at may nakasulat na pangalan ni Ella kung saan nakadikit ang pangalan ni Jake. Mas lalo akong kinilabutan. Ano pong ibig sabihin nito, Mang Karding? Hindi normal na pagtataksil ang nangyayari sa pagitan niyo ng iyong asawa, Iha. Siya ay ginayuma. Maliban sa pambabarang, nanggagayuma din si Ella para mabaling sa kanya ang atensyon ng isang lalaki. Kahit kailan talaga, sagad na sa kademonyohan ng Ella na yan. Dapat nga yata binabarang din siya bilang ganti. Kumalma ka, Gina. May tamang oras para dyan. Gagawan natin ang paraan para mapagtanto ni Ella ang kanyang ginawa. Huwag kayong mag-alala. Wala pang 1 linggo. Luluha ng dugo ang babaeng sumira sa pamilya ng isang mabait na babae. Kinaumagahan, magkasama nga kami ni Gina na nagpunta sa presinto kung saan nakakulong si Ella. Nakangisi ang babae nang hayaan siyang lumapit sa amin. Pero marahas kong init siya sa mukha niya ang kapirasong papel mula sa kanyang gamit na sinunog ko kahapon.
Kaagad na naglaho ang kanyang ngisi at napalitan ng pagsama ng tingin. Anong ginawa mo? Bakit mo sinunog ang mga gamit ko? Nagtataka ka pa? Natural lang ano? Sinadya ko yon kasi gusto kong mawala ng lahat ng bagay na may koneksyon sa'yo sa pamamahay ko. Huwag kang mag-alala, wala naman akong tinire. Lahat yon ay sinunog ko. Walang hiya ka? Dahil sa ginawa mo, sisiguraduhin kong mas lalo kang magdurusa. Gawin mo, alam ko naman na Diyos lang bahala sa'yo. Gigil na gigil kong sigaw. Hindi pa nakontento si Gina at hinablot niya ang buhok ni Ella. Hindi makapanlaban ang babae dahil nakaposa siya. Ilan naman sa mga pulis ay hinahayaan lang si Gina marahil dahil naaawa sila sa sitwasyon ko. Karamihan kasi sa personnel na nagbabantay sa presintong kinaroroonan ni Ella ay mga babae. Pasalamat ka, buntis ang kaibigan ko, kaya hindi kanya magawang labanan ng pisikal. Pero akong subukan mo, babae. Pati ang kalandian mo malulusaw kapag ako ang kalaban mo. Walang iya ka? Ibinigay na nga sa'yo ang buhay na kahit kailan hindi mo natikman, tapos gagawin mo pa sa kanyang bagay na ito? Ang sakit nga lang isipin na siguro sa mga panahong inuutusan ko siyang bantayan ng asawa ko, ay ang oras na inaahas na niya si Jake at sinisira na niya ang pamilya ko. Sinayang mo lang ang pagtitiwala ko sa'yo, Ella. Masahol ka pa sa makamandag na ahas. Anong magagawa ko? Marupok naman talaga yung asawa mo. Hindi ka nga niya magawang protektahan Kasi mas gusto niyang saktan ka. Kasi pangit ka na, malaki pang tiyan mo. Hindi siya handang maging tatay lalo na kung kagaya mong makitid ang utak ang makakasama niya habang buhay. Dala ng galit dahil sa masasakit na salitang sinabi niya sa akin, nagdilim ang paningin ko. Umigkas ang kamay ko at malakas siyang sinuntok na tumama mismo sa kanyang muka. Nagdugo ang ilong ni Ella kasabay nang nawalan siya ng malay. Dito na kami inawat ng mga babaeng pulis. Iiling-iling pa ang isa sa kanila, sabay sabing buting araw kay Ella nang matikman naman niya ang sakit ng ginawa niya. Inaalo naman akong inilabas ni Gina sa presinto. Nang mga sandaling yon, hindi ko na mapigilang umiyak. Tumahan lang ako nang may makita akong lalaking papalapit sa amin. Pamilyar na lalaking nagpasikdo sa puso ko. Alam kong sinaktan ka niya, Lily, pero bibigyan ko kayo ng oras para makapag-usap. Kailangan mo ding pakinggan ang side niya, lalo na ngayong alam na nating ginayuma lang siya. Sobrang pagtatampo at sama ng loob ko sa kanya. Hindi ko alam kung magagawa ko bang pakinggan ang mga sasabihin niya. Huwag kang mag-alala, narito lang ako sa malapit sakaling may gawin siyang hindi maganda. Napanatag naman ako kahit papaano. Hinayaan kong lumapit si Jake. Luhaan na ang kanyang mga mata, para siyang naguguluhan. Ilang araw pa lang ang lumipas pero nakikita ko na ang pangangayayat ng lalaki. Halatang wala siyang tulog at hindi naging maayos ang kanyang kalagayan. Anong ginagawa mo rito? May gana ka pa talagang lapitan ako pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Mahal, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi ko kontrolado ang katawan at pag-iisip ko ng mga sandaling yun. Nagigising na lang ako, nakatabi ko na si Ella. Pareho kaming walang saplot. Pinagbabantaan niya ako na oras na itaboy ko siya, malalaman mo ang ginawa ko sa kanya. Pero wala talaga akong ginawa Iyan lang ang tanging maipapangako ko sa'yo. Tapat ako sa pagmamahala nating dalawa. Kung ganun, bakit hinayaan mo? Nasaktan ako, pati na ang anak natin, Jake. Mas pinili mong magloko kesa ayusin ang gusot sa pagitan natin. Ilang beses mo na akong iniiwasan. Nagtangka akong kausapin ka pero nanlamig ka. Alam ko, pero nagawa ko lang naman yun kasi natatakot ako Ayokong husgahan mo ako kaagad dahil ako mismo, naguguluhan din ako para sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Nasira tayo dahil sa babaeng yon, Jake. Mas pinili mo siya. Ipinakita niyo pa talaga sa maraming tao ang mga kalokohan niyo. Akala mo ba madali para sa akin ang bagay na yon? Yumuko sa aking harapan si Jake. Umiiyak. Tila ba ipinapakita niya ang lahat ng klaseng pagsisisi na kaya niyang ipakita sa akin. Malaman ko lang na hindi niya rin gusto ang mga nangyari. Alam ko naman na may ginawa si Ella kaya pilit kong kinuha ang atensyon ni Jake. Magpatawas ka kay Mang Karding para malaman ko na nagsasabi ka talaga ng totoo.
Nakahanda akong gawin ang lahat. Mapatunayan ko lang sa'yo na malinis ang konsensya ko. Na kung nagawa ko man ang mga bagay na yun, ay dahil wala ako sa sarili ko nung mga sandaling yun. Mabuti kung ganon. At kung mapatunayan ko man ang katotohanan sa mga sinabi ko, sana hayaan mo akong bumalik sa buhay mo, Lily. Kailangan ko kayo ng anak ko. Kayo ang buhay ko. Kayo lang at wala ng iba. Dahil sa pakiusap sa akin ni Jake, pumayag ako. Magkasama na nga kaming umuwi noon sa bahay pero hindi siya nakaligtas sa galit at pag-uusig sa kanya ng mga magulang ko. Lalo na ng kapatid ko na pinagkatiwala ako sa kanya. Nagpakumbaba naman si Jake at tinanggap ang lahat ng masasakit nilang salita. Ni hindi ako nakialam. Alam kong mahal na mahal lang ako ng aking mga magulang kaya nila nasabi ang mga bagay na yun. Matapos ang munti nilang argumento, ipinakilala ko kay Jake si Mang Karding, ang albularyo. Ipinaliwanag naman ng matanda ang mga bagay na kaya niyang gawin kaya tanging tangulang ang isinagot ni Jake. Nang isagawa nga ang pagtatawas, napatunayan namin na wala ngang kasalanan si Jake. Nagsimula ang lahat sa simpleng panghihipnotismo hanggang sa hindi na nga mapigilan ni Jake na kumprontahin si Ella. Sa halip na matakot, si Jake pa ang kanyang binantaan. Walang nagawa ang lalaki kundi ang pumayag sa gusto ni Ella. Pero sa tuwing humahantong sila sa kama, ginagamitan na ni Ella ng mahika si Jake para mapasunod siya. Tuloy, hindi napigilan ni Gina ang magkomento ng masama. Sagad nga talagang kasamaan ng Ella na yon, ano? Nanggagayuman ng lalaki para lang sa kalandian niya? Ginagawa niya yon dahil akala niya walang makakapigil sa kanya. Nagkamali nga lang si Ella ng hinala. Hindi niya akalaing may pagala-gala pang albularyo na kagaya ko dito sa lugar ninyo. Ano po bang dapat naming gawin? Ibabalik natin kay Ella ang lahat ng ginawa niya sa inyo. Tama si Mang Karding. Kailangan din niyang magdusa, ha? Pinagmasdan ko si Mang Karding na nagsasagawa ng ritual. Hindi ko maintindihan ang pinagsasasabi niya pero taimtim akong sumusunod sa ginagawa niya. Parang dinadasalan niya si Ella. Sa lingwaheng Latin nga lang. Pagkatapos ay nagsindi siya ulit ng kandilang puti. Ipinatak niya ang tunaw na parting yon sa plangganang may tubig at asin. Habang isinasagawa naman ang ritual na yon, nakaabang lang kami ni Gina. Pareho kaming kinakabahan. Nasa kalagitnaan na sila ng ginagawang orasyon nang mawala ng malay si Jake. Namutla ang lalaki at nangisay. Sobra naman akong nag-alala kaya inalalayan namin ang lalaki. Mang Karding, ano pong nangyayari sa kanya? Hindi lang gayuma ang nakabaon sa pagkatao ni Jake, Iha. Mukhang may ginawang ikalawang ritual si Ella na siguradong ikawawasak ng puso mo. Bakit po? Nakikita ko sa pinagtawasan ng binaong barang sa katawan ng asawa mo. Susunod itong e-epekto, oras na makita ni Ella na wala ng patutunguhan ng gayuma at pang-aakit niya sa asawa mo. Mamamatay ba si Jake, Mang Karding? Masakit mang sabihin, pero oo, Iha. Nakadisenyo ang barang na nasa kanyang katawan para patayin siya. Pero kung pagkakatiwalaan niyo ko at kung magdarasal kayo sa Panginoon, hihilingin niyo sa kanya ang kaligtasan ni Jake, pwede siyang gumaling. Dahil sa mga nalaman ay napaiyak ako. Lumalabas na ako pa ang may kasalanan kung bakit nagkagano ng asawa ko. Ako naman talaga ang punot dulo ng lahat ng ito eh. Kung hindi ko siya pinilit na magkaroon kami ng kasambahay, baka masaya pa kaming nagsasama ngayon na hindi nagkaroon ng lamat ang aming relasyon. Ako ang dapat sisihin. Ako ang may kasalanan. Napayakap naman sa akin si Gina. Inalo niya ako at sinabing magiging okay din ang lahat. Hihingi siya ng tulong sa kanyang asawa para mabigyan ng tamang suggestion sa kung ano pa ang mga kailangan naming gawin. Lumipas ang mga araw at nagsimula ng maratay sa kama si Jake. Namumutla at butot balat na lang siya. Naglaho na ang kanyang taglay na kakisigan. Gayunpaman, hindi ko siya pinabayaan, Miss Winnie. Inalagaan ko ang aking asawa at ginampanan ko ang obligasyon ko sa kanya. Hindi ko nga lang maiwasang malungkot. Habang tumatagal kasi, mas lalo siyang nanghihina. Nawawala na kami ng pag-asa na gumaling pa siya.
Lily, makakasama sa baby mo ang pag-iyak. Pakiusap, kalamayin mo ang loob mo. Hindi rin magugustuhan ng mga magulang mo, lalo na ni Jake na makita kang ganyan. Naawa ako sa asawa ko, Gina. Oo, at ginusto kong gumanti sa kanila dahil sa labis na galit. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi sa nakakahindik na paraan. Alam kong nalulungkot ka sa ngayon, pero sana isipin mo na may sanggol sa sinapupunan mo. Maapektuhan din siya, Lily. Kaya kumalma ka, please lang. Kailangan nating mag-isip ng paraan kung paano matutulungan ang asawa mo. Salamat, Gina. Hindi ko makakalimutan ang araw na ito. Ang araw na halos lahat ng meron ka binigay mo na sa akin. Maging malakas lang at matatag ako. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayong dalawa lang? At syempre ang pamilya mo. Alam kong suportado ka nila. Tsaka magtiwala tayo sa Panginoon. Alam ko tutulungan niya tayo. Makalipas ang ilang araw, nataranta ko nang makitang nagsusuka na ng puro nana si Jake. Dinala din namin siya sa doktor pero ang sabi, may rare disease daw na dumapo sa asawa ko kung saan nagnanaknak na ang mga internal organs niya kaya napaiyak ako. Kahit ilang injections pa at gamot ang laklakin niya, alam kong wala na yung magagawa pa. Humahantong paminsan na nagsusuka na siya ng dugo. Kaya naman dala ng matindi kong hinagpis, nag-isip ako ng paraan para kahit papaano ay gumaan naman ang kanyang nararamdaman. Nagtungo ako sa kulungan kung nasaan si Ella. Hindi na nga nakalabas pa ang bruha. Matapang ko siyang hinarap at dinuro-duro. Hindi ka lang pala malandi, mambabarang at manggagayuma ka pa. Dahil sa kakatihan mo, nagawa mo pang saktan ng asawa ko. Yun lang ba? Deserve niya yun. Alam mo ba kung bakit? Kasi ilang beses ko nang kinukuha ang atensyon niya, pero nakatuon pa rin siya sa'yo. Kaya ngayon magdusang manhid mong asawa. Hayop ka! Ikaw ang mabubulok sa bilangguan! Gigil kong wika at sinabunutan si Ella. Napasigaw ang babae sa sakit ng ingudgud ko siya sa mesa. Sa totoo lang, mistula kaming nasa telenovela, yung tipong sobrang bayolente na sa isa't isa at ayaw paawat sa pagnanais na makaganti. Pero inawat din naman kami ng mga pulis. Sa susunod na linggo ay haharap kami sa husgado. Sisiguraduhin ko na mabubulok ang malanding babaeng yon at hindi na makakalaya pa. Nang umuwi ako sa bahay, inasikaso ko si Jake. Mabuti na lang maayos at mapagkakatiwalaan ang kasambahay na inireto sa akin ni Gina. Kung dati pa sana niya ito ginawa, marahil hindi na kami magagambala pa ng demonyong Ella na yon. Dala ang inihanda kong merienda, nilapitan ko ang aking asawa. Kumusta ka? Eto, gusto nang mamahinga. Wag naman ganun. Sa susunod na buwan manganganak na ako. Hindi ka ba masaya na makikita mo ng bunga ng pagmamahalan natin? Hindi mo naman kailangan magpanggap sa harapan ko, Lily. Alam kong kahit hindi ko kontrolado mga pangyayari noon, nabawasan ang pagmamahal mo sa akin. Baka nga, wala ka ng tiwala. Hindi mo naman ako masisisi, hindi ba? Nakabaon sa puso ko ang pagtatampo. Hindi ko nga alam kung magagawa ko pa bang magtiwala ulit eh. Pasensya na. Pero sana, wag mong lunurin ang sarili mo sa kalungkutan. Palagi mong tatandaan, mahal na mahal kita at nakahanda akong isakripisyo ang lahat para sa'yo. Dahil sa sinabi ni Jake, napaiyak ako. Tinamaan ako ng mga katagang binitiwan niya. Ang sakit lang kasi hindi mawaglit sa diwa ko ang ginawa niyang pagtataksil. Umaasa na lang ako na kapag gumaling siya, makakabawi na rin ako at tanggap ko na ang katotohanang nabawasan ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya naman nang muling dumating si Mang Karding para sa isa pang gamutan na kailangan niyang gawin kay Jake, nagdasal ako. Umaasa ako na gagaling na muna ang lalaki bago kami tuluyang maghiwalay. Nakapagdesisyon na ako magkakanya-kanya na lang kami. Alam kong masakit yon para kay Jake pero ayoko nang hawakan pang isang relasyong nagkalamat na at mahirap nang ayusin. Hindi naman ako pinabayaan ng mga magulang ko at ni Gina. Ano man ang desisyon mo ay irerespeto ko, Lily. Pero sayang lang kung hindi na kayo magkakasundo pa ni Jake. Ganun naman talaga, hindi ba? Tsaka hayaan mo na. Magsisikap na lang ako para sa anak ko, Gina. Alam ko naman na may ama man siya o wala, lalaki siyang maayos at mapagmahal sa kapwa.
Paano kapag namatay ang asawa mo? Tingin ko pa naman nasa sitwasyon na siya ngayon na hirap na hirap na. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Siguro iaasa ko na lang sa Panginoon ang lahat. Malungkot kong sambit sa aking kaibigan. Isinagawa naman ni Mang Karding ang panggagamot. Tinaboy niya ang barang sa pamamagitan ng rebuelta. Makailang beses din niyang inusal ang Latin ng mga katagang yun. Kaso lang, napasigaw ako nang magsuka ng kulay putik si Jake. Kasunod noon ay ang paglaylay ng kanyang leeg. Kita ko pa nang basta na lang nabasa ang kinahihigaan niyang kama. Ni hindi nga namin alam saan nanggaling ang tubig at basta na lang lumabas sa kanyang kinahihigaan. Jake! Jake! Hindi ko na siya nabawi, Iya. Masyado nang mahigpit ang pagkakatali ni Ella sa barang na binigay niya kay Jake. Maski siya, hindi na ito kayang tanggalin sa pagkakabuhol. Patawad. Lily, wala na si Jake, Gina. Pinili niyang mamatay para sa amin ang anak ko. Nakukonsensya ako. Wala ka namang kasalanan eh. Nagmahal ka lang at nasaktan. Normal lang natanggihan mo ang pakikipagbalikan dahil may iniinda ka pang ibang sitwasyon. Kasalanan ko ito. Hinayaan kong patayin siya ni Ella. Sigaw ko. Wala namang nagawa si Gina kundi ang aluin na lamang ako. Nalulungkot din siya sa sinapit ng dapat sana ay masaya at maayos na pamilya ko. Nalulungkot man, nagpakatatag ako at binigyan ng maayos na libing ang aking asawa. Marami ang nalungkot sa kanyang sinapit. Gayunpaman, alam kong saan man siya naroon ay wala ng pagdurusa. Ilang araw mula sa pagkamatay ni Jake, nabalitaan ko naman na nagbikti sa kulungan si Ella. Mukhang hindi kinaya ng kanyang konsensya at kinitil na lang ang sariling buhay. Pinaliwanag sa amin ni Mang Karding na nakonsensya raw ang babae kaya pinili na rin niyang magpakamatay. Nakakalungkot man dahil hindi na niya mapagbayaran ng kanyang kasalanan pero at least nakaramdam ako ng kaginhawahan. Alam kong wala nang mananakit sa'yo. Dahil patay na ang mambabarang, mawawala na din naman ng bisa ang kung anumang karamdaman na sinubukan niyang ilagay sa katawan ng balak niyang mabarang. Sana nga Mang Karding, para kung may ginawa man siya kay Jake, at least magagantihan siya ng sariling karma. Napayuko na lamang ako habang naririnig ang pinag-uusapan nila. Alam kong kahit kailan, manahimik man ako, hindi na maibabalik ang dating ganda ng buhay ko. Nagpapasalamat na lang ako dahil hindi naman ako tuluyang pinabayaan ni Jake. Siguro nakita na niya ang trahedyang ito noon pa man dahil nagulat na lang ako sa biglaang pagdating ng abogado niya para basahin ang kanyang last will and testament. Sa ngayon malaki na po ang anak namin ni Jake, Miss Winnie. Nasa 9 years old na po siya. Hindi na rin po ako nag-asawa. Para sa akin tama na po ang minsang natikman ko ang saya sa pagkakaroon ng buong pamilya. Inabala ko na lang po ang aking sarili sa pag-aayos ng aming buhay ng aking anak. Hanggang dito na lamang po. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Maribel Balabag from Apayao, kay Connie Soto, kay Marilu Jamal from Kuwait, kay Merly Amistad from Dubai, kay Yasi Pangilina na nag-comment sa Sakim na Chuhin upload. Ang sabi po niya, hindi po gagandang araw ko sa work kung hindi nakakapakinig ng stories nyo. Nako, salamat po ma'am. Kay Cliven Dubala na isa sa mga regular listeners po natin, kay PTK Rose Amar, kay Miss Joanna Reyes, kay Christina Leaf na libangan daw po niyang makinig sa mga stories natin while working sa Macau. Salamat po ma'am. Hello din po kay Chick Rupisan, kay Mama Emeline Rupisan, kay Evangeline Rupisan, kay Shelo at Toto, pati na rin kay Ruby Jane Barsal. Shoutout din po kay Ma'am Del Kabusbusan, kay Bernadette Liantejero, kay Lotlot Soberano at sa mga anak niya na sina Joanna Marie, Erica, Jessa at sa dalawa niyang apo na sina Kelly at Savsav. Hello po sa inyo dyan. Hello din po kay Kim Bara, kay Melody Soriano na nalilibang daw po habang nananahi. Shoutout din po kina Lucy, Glyza Gonzalez, Emma Ambalate, kay Grace Adel. Hello po sa inyo dyan.
Shoutout din po kay Ernesto Abaw from Calapan, kay Sir Kimpoy Feliciano na nasa Hanoi, sana all sir. Ingat po kayo dyan. Kay Agnes Padlan, kay Adrian, Sean, Sam and Sebastian, kay AD Mako na listening daw po from Hong Kong, kay G. Penascosas at kina Rocky Manuge at Michelle Manuge from Pampanga, kay Myra Anquilo, kay Julian Bachicha na first na nakinig sa last upload po natin from Samar. Salamat po ma'am sa pakikinig. At hello din po kay Aisha Bernadette Anunuevo, Adela Asilo from Jerusalem, kay Jessamay Chavez at sa asawa niyang si Ben Mark Repuelo. Hello din po kay Brian Babatido, Elma Policarpio from Mandaluyong, kay Lexi from Alaska at kay Monet Soto from Kuwait. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload. Huwag din po ninyong kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa story natin. At para rin po updated kayo kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para mabilis po ninyong malaman. At isa pa nga po pala, hihingin ko rin po ang tulong nyo na i-report ang mga channel na nagnanakaw ng videos natin. Isa lang po ang Miss Winnie channel ha, at ito po yon. Kaya salamat po sa pagbabantay, sa pagsasabi sa akin at sa suporta. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.